si Jill sa CEC, naging CYF President, naging Council Secretary for a while. Ngayon, sa CEC Tech Team Head at nasa choir din for a very long time na. Teacher by profession, pero ngayon po ay nagsiserve sa NESCON office as office staff. Ilang years ka sa church? Yeah, tinanong ko sa nanay ko yan kanina. 29. 29. Hindi lang daw ako nabinyagan dito, pero ever since daw nung bata pa ako, or pinagbubuntis pa lang yata ako nung nasa CEC na. Ako po kung tawagin ay si Kuya Len. 1966 po ay sa Sunday School ako dito sa maliit na iglesia natin. Taong 1966 po hanggang ako ay mag-grade 3 ay lumipat kami ng tirahan sa Puerto Princesa. Subalit in 1980s, bumalik po kami dito sa Calamba. Dito po naghanap buhay at ako po ay naging empleyado ng San Miguel. At dito po ako nag-establish ng aking pamilya. Si Kuya Len po ay maraming ginampanan tungkulin sa ating iglesia. Noong mga panahon na namin nila paring Erwin Ortiz, ako po ang kanyang financial secretary, siya naman po ang treasurer. Sa ating local church po na to, ako rin po ay naging financial secretary at naging vice chairperson din po. Nakaraang ecclesiastical year ay auditor. Ngayon po ako ang chairperson ng ating elders. Sa komperyensya man po, ako ay naging aktibo rin po at ako po ay naging financial secretary ng ating komperensya ng NESCON at naging rin po treasurer ng ating NESCON. Kaya po ang mga activities at mga tungkulin na ginampanan ko ay nakatutuwa at isang malaking challenge para sa akin ang mga gawain. Subalit marami po ang natutuwa. Ami Judy po, ako ng lahat. Yung age ko, yung age ni Nax. Kasi si Nax ay dito bininyaga nung 1 year old. So that means 18 years old na more than 18 years na kami dito sa CEC. Taga Manila po kami. Napadpad lang kami dito sa Calamba dahil sa town work. Naghahanap talaga kami ng simbahan. We are Presbyterian, ang sinisimbahan namin sa Manila. Year 2000, dito na kami sa Calamba, but hindi pa kami noon nakakahanap ng isang simbahan na Presbyterian. Hanggang sa nakilala namin ng CEC through our students. At ang ilan sa mga naging estudyante namin doon, mga taga Sokol, sila Kuya Kevin, Domingo. So sila yung nagturo sa amin na, ma'am, kung gusto ninyo, sumimba kayo. May isang simbahan ng UCCP dito. Ayun, and the rest is history hanggang sumimba kami. Day 1 pa lang, alam na namin na napaka-welcoming ng mga taga-CEC. Napakasipag ng pastor. Hindi pa bishop na Pastor Joey. Mga 1 year, nasitad na agad ako sa CWA meeting. No? So, observe na ako na. Hindi ko na namalayan, ako na yung na-elect na CWA president. Kaya nagsimula ako sa gawain bilang CWA president. From church, lumabas na ako, napapunta na rin ako sa conference. Hanggang marami na din ako naikot sa gawain dito, na napupunta na ako sa Christian education, sa elder. Hanggang ngayon sa kasalukuyan is tagapangulo na ng ating CEC na council. Normal lang na magkaroon ng hesitation, yung fear of the unknown. Kung well-versed ako sa corporate life, teka, ano ba itong tungkulin sa NESCON, lalo na kung ako'y gawing treasurer ng NESCON. Yung teka muna, may hesitation, but then, sabi kong gano'n, lagay ko ito na yung time na tinatawag ako ng Panginoon para gamitin ko yung aking kaalaman. Minsan inisip ko, we are legends in our own mind, pero pag nandun ka pala, marami kang matututunan. Imagine, napuntahan ko rin ang lahat ng iglesia ng Northeast Southern Tagalog Conference. Advantage yun. Advantage. Pero yung mga nakita ko, sabi, ito ba visitation na dapat ko? Samantalang ito, meron pa na tayong mga manggagawang pastor na ganito tinatanggap, subalit patuloy na naglilingkod. Ganun pala ang pastor natin, ang binabayad lang sa kanila ay bigas at maliit na halaga, subalit patuloy ang paglilingkod. Na-touch po ako nung ako'y maglingkod sa ating konferensya sapagkat lalong lumawak ang aking pananaw. Kaya sa mga sumusunod na mga tungkulin, oo ng oo. Calculated nga lang yung tinatawag kong risk.
Pero tama nga lang po na bigyan natin ng puwang yung oras para sa Panginoon. Laging ito yung pumapasok sa isipan ko. Every time na merong bagong responsibility na binibigay sa akin. Yung equip ba ako? Kakayanin ko ba? Hindi laging nawawala na the Lord will be the one na equip. Basta nandun yung puso lang ibigay yung time. Sa totoo lang, mas gusto kong nasa simbahan ako, naglilingkod ako. Mas nakikita ko na mas worth yung time ko sa loob ng simbahan. Kapag wala ako sa church, na nakaka-absent or hindi, wala ako dun sa buhay. Parang laging merong sadness. Kaya every time na may ibibigay talaga sa akin, Lord, equip me so that yung inaasahan sa akin is maibibigay. Napakakonti ng pastor, hindi kakayanin ng mga manggagawa at mga pastor. Sino pang aagapay sa mga pastor? Di ba tayo na kaagapay? Yun lagi yung nasa isip ko. Katulad sa school, may mga part-time teaching ako. Lagi kong sinasabi na, please, huwag niyo naman ako bibigyan ng Saturday class. Kasi automatic sa NESCON, sa simbahan, sa atin, di ba? For the rest, okay lang. Huwag lang yung weekend. Huwag lang yung iba talaga yung joy na naglilingkod ka sa simbahan versus din sa outside of the church. Maraming times na kailangan kong i-give up muna yung kailangan kong gawin kasi mas kailangan kong tapusin yung para sa church. Last year, freelance lang ako tutor. Family fest ata yun or Christian Mission Fellowship ng NESCO. Ako yung pinag-layout nila ng liturgy. Masyado silang nahabaan dun sa layout ko. Parang ang daming pages daw. So, kailangan kong iklian yon yung layout nun. Naka-PDF na yun, so hindi nila magagalaw yun. At first, nakaramdam ako nung na-irritate ako kasi parang, gusto kong mag-session sa mga students ko that day. Pero kailangan kong i-give up yon kasi kailangan kong gawin yung task na yun. Kasi kinabukasan na yun. Thinking ko na lang sa sarili ko doon is, kahit nawalan ako ng monetary for that day, hindi naman kawalan yung ginawa ko for the next God eh. May term dyan yung kapatid ko eh. Si ate, nagpapakabayani na naman eh. Ang sa akin, hindi pa rin naman siya totally kawalan. Kasi, it's the kind of service at pagbibigay mo ng time na wala ka rin inaasahang kapalit. Kasi ang mas gusto mo na makatulong ka dun sa gawain ng local church man yan or ng conference. Para sa akin ay hindi. Kasi napakaraming makukuha tayo sa banal na kasulatan. Sa totoo lang hanggang ngayon, araw-araw ako nang aaral ng ating banal na kasulatan. Natutuwa ang inay sapagkat niregaluhan niya ako noon ng isang makapal na Bible. Pagka meron ako nakikitang magandang sa tingin ko ay pwedeng ibahagi sa mga anak, pamilya. At nakatutuwa pagka binuksan natin ito, yung application nito sa buhay, swak na swak. Minsan makikita nila o bukas na yung ilaw doon sa nakabukas yung Bible ko. Tapos nandun yung computer ko. Nagsasabi siguro, ano pinagagawa ni Daddy? Itong trabaho pa ba ito? Nakakatuwa sapagkat walang katapusang kaalaman ang binibigay sa atin ng Bible. Pagka ako'y nalulungkot, pagka ako may doubt, pagka ako may mga suliranin, hinahanap ko yung, ano ba yung sinasabi dito pagka nag-worry ka about, limbawa nag-worry ako, bakit ba itong pinagtatawa ko 3 weeks na hindi nawawala? Tingin ako, so I find comfort sa Bible. Dapat natin bawat isa ma-realize sa atin na napakagandang basahin ng Biblia. Marami tayong matututunan, kahinaan, kalakasan, yung mga learnings ay marami tayong makukuha sa pagbabasa ng banal. Kaya para sa atin, mga kapatid natin, basahin po natin ang Biblia natin. Parang ang feeling mo pag di ka nag-pray, di ka humihinga. Parang gano'n. Ako pag may mga busy time ako talaga, kahit nasa CR ako, I will mumble a short prayer. Tapos may mga nagpapapray. Naalala ko na lang, uy, di ko pala naisama sa prayer ko itong tao na to. Nagigilt ako na pag sinasabi ko, I will pray for you. Tapos
Hindi ko naman pala siya na isasama. Kaya kahit nasa CR ako, pag naalala ko na nakalimutan ko siya isama dun sa prayer, kahit napaka-ikli niya, hindi pag-pray ko. Hindi ko na kailangan yung mabulaklak na mga highfalutin words. When I pray, parang nandyan lang, Lord. Recently, parang hindi na-answer yung prayer ko. Ang dami kong prayer sa family. Lately, ang daming pinagdaan na walang mag-ano. Kinwestiyon ko talaga yung Lord. Ganun. Kasama ko naman kung iniisa-isa ko nga ng mga pamilya ko pagka mamambol ako ng prayer. Bakit gano'n? Bakit ang daming mong kinuha? Hindi pala ako strong. Inamin ko yun siya. Lord, hindi pala ako strong. Akala ko, porkit nandyan ako lagi sa simbahan. I've been present always in the prayer meeting, Bible study. May time pala na nagiging weak ka, very nandiyan yung mga kapatid. Bukod sa paghawak ng yung assurance na we are here also praying for Bishop Esther, Mami Ruta, kapatiran talaga. Binalik nila ulit yung sigla ko. Nagulat nga ako eh. Ine-expect ko na matagal bago ako makamove on. Pero nung binibila ko, 1 week, 2 weeks after, parang bumabalik na ulit yung I have to go to the prayer meeting. I have to salamat dahil merong simbahan, merong kapatid, merong manggagawa na to pray for you. Yung lesson sa akin nun, sa akala mo na lagi kang strong, deceiving pala minsan. But the good side is, nandyan ang kapatiran na kasama mo nag-pray sa'yo para ibalik ka ulit. It's a journey of ups and downs. Yung mga ups na times, yun yung mga times na saya, yung mga prayers ay na-answer. Ito naman sa mga down moments, talaga ako, at a depressive state talaga ako ng mga nakaraang buwan. But I've been questioning din, ano ba itong mga decisions na to? Tama ba yung mga decisions na yan? Nakalimutan ko ba itong i-consult kay God? Yung mga decisions na ganito. Kaya ako nandito sa ganitong state of mind. Ina-acknowledge ko naman na lahat ng yun. Kasama yun sa paglago eh. Kay AJ ko ito natutunan, kay AJ Pablo. Hindi naman natin matututunan or mararanasan yung happiness kung hindi natin mararanasan yung sadness. Nung narinig ko kay AJ, sabi ko, wow, it opened a new perspective. Magkaulam siya, hindi siya pwedeng paghiwalayin. At the end of the day, masaya. Masaya. Babalik at babalik pa rin tayo sa thought na masaya pa rin ang maglingkod sa Panginoon kahit na ganun na ups and downs. Especially nung nagkasakit ako. Nung nagkasakit ako, feel ko yung love ng mga people around me. Pag nadalaw sila, masaya. Pero pag ako lang mag-isa, bakit ba kailangan ko itong pagdaanan? Bakit ba at a very young age, kailangan kong pagdaanan yung tama yung sinabi ni Tita Judith eh. Hindi mo pwede talaga mong isipin na strong ka lang at all the time kasi kasama mo si God. I-break ka talaga ni Lord to the point na wala kang choice kundi umasa sa lakas niya, umasa dun sa presence niya sa buhay mo. Yung journey na yon with God, with the world, with myself, nagsisibol ng bagong perspective sa life mo. Makes you more mature sa iyong pananampalataya. Makes you embrace kung saan ka talaga pinaplant ni God. Pina-perfect ni God yung journey na yun with Him. Basta sa Kanya ka talaga nakatingin. At the end of the day, siya yung pinaka-important. Siguro priority, mahalaga for you in this life, ano ba yung pinakamahal? Ikaw lang makakasagot mo. Sa mga nanay siguro, isang trait, lalo na yung mga laging hesitant na mag-commit, it's because busy sa household chores and other pinagkakabalaan. Naalala ko yung kwento ni Ate Agnes. Doon ako na-inspire nung kinukwento niya yun na
During those time, pag nagko-choir practice, nandyan yung mga bata, inihiga niya. Na-inspire actually ako doon sa mga ganung testimony. Kaya, ang ano ko, dalhin ko yung mga anak ko dito sa simbahan. Yun yung key. Kung yung mga anak ko yung magiging hindrance para hindi ako makapunta sa gawain, edi isabay ko na lang sila dito. Para pare-pare kami na dito sa simbahan. Kahit magbuka kang lotion, dalhin mo yung mga madaming anak mo dyan. Pahiga-higa dyan yung mga anak mo abang ikaw nakikipag-meeting sa mga kababaihan. Ano yung makakapag-bring ng joy sa'yo? Yung service for the Lord or service for the other. Just think deeply and internalize ano ba yung mas important. Bilang isang tao, nung tik nang maputol yung oras, ang challenge ko talaga sa kanila is yung kantang kailan pa. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailangan pa bang dumaan yung sobrang bigat na challenge sa buhay mo to the point of death bago mo ma-realize na kailangan mong ibigay yung time mo sa church. Kasi kung mawala na yun, wala nang balikan. It's just that I'm blessed na nabigyan ako ng, actually pang ilang life ko na ata to eh. Nung bata ako, nag-50-50 din ako nung nagkasakit ako. Tapos nitong nagka-cancer ako. May reason kung bakit pinahahaba ni Lord yung life ko. So from that day on, nag-decide ako talaga na ibigay ko yung time ko talaga sa church, sa mga organizations na kabilang ako or hindi man doon sa conference. So ang challenge ko to the people, hanggat kaya niyo po, mag-start lang po tayo dun sa kahit po 10%, pag-attend ng church, check. Then i-level up natin pag-attend ng prayer meeting, check. Online na nga lang yung prayer meeting. Pag-attend ng mga cluster Bible studies, 20% na yan, check. Gradual yung pagbibigay ng time sa mga gawain and you'll see the difference in your life. Eventually, we'll all reach to that 100% na pagbibigay natin ng time natin sa church, kay God, sa ministry. Pinagninilayan ko po yung 1 Corinthians 7:29. Sabi po ni Apostol Pablo, the time that remains is very short. Sabi ko, baka bukas hindi ko na magawa ito. Dahil baka kunin na ako ng Panginoon. Pag hindi ko ito ginawa, hindi ko man lang natugunan yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28:19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe whatsoever I have commanded you, and I will always be with you. Kaya ang hamon ko po, lalo tigit sa kalalakihan ng ating iglesia, mga kapatid, hindi nangangahulugan na may mga asawa kayo, hindi nangangahulugan na meron kayong gawain sa opisina, hindi nangangahulugan na marami kayong inaalaga ang anak, ay mawawala na kayo ng oras para sa Panginoon. Napakaikli po ng panahon, baka maubusan po tayo mga kapatid, tayo po'y kumilos at tayo po'y sama-sama maglingkod sa ating Panginoon. It's not about time management, but it's about life management.